Sa bawat angkan at tribo ay hindi mawawala ang mga traidor at uhaw sa kapangyarihan. Kaya mabuting maging wais sa pagpili ng magiging lider at alyansa upang hindi mauwi sa kasawian ang pakikisama at pakikipagrelasyon. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Kaya po sumubok akong magpadala sa inyo ng kwento at magbakasakali na mapili niyo po para itampok sa inyong YouTube channel. Ako po si Joshua at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng kaibigan ng aking abuelo na si Rasmus, kung papaano niya nasugpo at nalabanan ang mga kaaway na aswang ng kanilang tribo. Sa mga tagapakinig ay aakalain nilang isang alamat ang pakikipagsapalaran ni Rasmus, subalit ayon sa aking abuelo ay totoong naganap ito sa buhay ng kanyang kaibigan. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hindi ko na lamang po babanggitin ng eksaktong taon kung kailan ito naganap. Nagmula sa magigiting na tribo ang angkan ni Rasmus at siya ang pinamanahan ng kanyang namayapang ama na si Apo Amir ng kapangyarihang mamuno sa nasasakupan gamit ang kampilan ng kanilang ninuno. Magigiting ang mga ninuno ni Rasmus. Nagmula din sila sa mga angkan ng mga mambabarang at mahihilig sa mga salamangka. Kaya naman hindi rin sila basta-basta inaatake at inaabuso ng ibang masasamang nilalang. Hindi sila masasama. Nabibilang sila sa mga puting mambabarang na gumagawa ng kabutihan para sa kanilang nasasakupan. Kalaban ng tribo ang mga mabalasik na angkan ng mga gabunan na nananalanta sa kanilang lugar sa bahaging Nuestro Facilidad. Kabilaan noon ng patayan, pagdukot sa mga mambabarang at pagbuwis ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Dati-rati ay mapayapa ang pamumuhay ng mga angkan ng mambabarang. Sila ang naunang naninirahan sa Nuestro Felicidad. Kinatatakutan na sila ng mga tao. Nagsimula ang sigalot noong pumasok ng walang pakundangan sa teritoryo ng mga angkan ng mambabarang ang mga gabunan at pagpapatayin ang mga ito. Nasa pamamahala pa ng ninuno ni Apo Amir na si Apo Ablan ang kanilang mga nasasakupan. Simula noon ay gumamit sila ng mga salamangka upang hindi makapasok sa kanilang teritoryo ang mga gabunan. Pero nakipaglaban sila sa mga ito sa ibang parte ng Nuestro Felicidad. Kakaunti pa noon ang hukbo ng mga mambabarang at iilan ang nakaligtas sa malawakang digmaan. Pero napatay ni Apo Ablan ang malakas na mandirigma ng mga gabunan na si Antona. Lumaban muli at naghiganti ang mga gabunan. Kamuntik nang malipol ang salinlahi ni Apo Ablan. Mabuti na lang at nakipagsagupaan ang mga bagitong anak niya at kasama doon si Simeon na nakipagtagisan ng lakas sa mga gabunan. Maraming sugat ang natamo niya sa pakikipaglaban at kamuntik na mag-agaw buhay, subalit nakaligtas siya sa kamatayan. Nagsanay siya sa pakikipaglaban hanggang sa lumakas at tumibay ang kanyang pangangatawan. At noong umabot na siya sa pagbibinata ay siya na ang umaktong general ng hukbong lumalaban sa mga gabunan. Ipinamana ni Apo Ablan bago siya namatay ang kapamahalaan kay Simeon at ito na ang sumunod na lipi ng mga mambabarang. Matapos ang kanyang henerasyon ay nagpasalin-salin ang pamumuno hanggang sa mapunta kay Apo Amira ang lahat. Matagal na panahon may alitan ang kanilang angkan at lahat ng mga ninuno ni Rasmus ay ginawa ang makakaya upang maprotektahan ang kanilang angkan laban sa mga gabunan. Natira sa lipi ni Apo Amir ang kanyang asawa at anak, gayon din ang mga kapatid, tiya at mga tiyuhin. Hindi sila tumigil sa pakikipaglaban. Nakikipagtagisan na rin sila ng lakas at kapangyarihan sa mga gabunan sa tuwing mayroong mga engkwentro. Paswerte pa rin ang kanyang pamilya dahil hindi sila namamatay sa mga laban.
nagkaroon man ng malalim na sugat o malubhang kapansanan o karamdaman ay nakakaligtas naman sa kamatayan. Nagpatuloy pa rin na dumanak ang dugo, pero mas marami na ang mga gabunan ang nagbuwis ng buhay dahil lumakas ang puwersa ng angkan ng mga mambabarang, lalo pa noong umusbong ang henerasyon ng mga anak na pinangungunahan ni Rasmus. Natigil lamang ang sunod-sunod na patayan noong makaisang magkaroon ng kasunduan ang abuelo niya at ang natitirang matandang lider ng mga gabunan. Subalit dumako ang ilang dekada at bumali sa kasunduan ang mga gabunan. Nagtraidor sila sa angkan ng mga mambabarang at muli na namang gumawa ng gulo. Bukod sa kanilang angkan ay pumapatay din ang mga gabunan sa mga tao sa kanilang bayan. Walang habas na kumakain ng mga laman loob at sumisira sa kabuhayan sa mga bukirin at maging kabahayan ng mga tao. Kaya naman lumapit sila at humingi ng tulong sa angkan ng mga mambabarang na mailigtas sila sa mga gabunan, lalo na kung sumasapit ang kabilugan ng buwan tuwing hating gabi. Doon kasi lumalakas ang kapangyarihan ng mga gabunan. Nagtagumpay sa iba't ibang mahihirap na laban ang hukbo ni Rasmus. Halos pinangingilagan na sila ng ibang mga gabunan. Nakilala at pinahal ng mga kasamahan ang pamumuno ni Rasmus, kung kaya't maraming naging tapat sa kanya at napagtagumpayan nila ang ilang dekadang pakikipaglaban sa mga aswang. Isang araw dumako sa may kakahuyan ang tribo at sumalakay sila sa mga gabunan na dumukot sa ilang mamamayan sa kanilang lugar. Medyo naging tuso at mas mabangis ang mga gabunan kumpara sa mga nagdaang taon, kung kaya't napakalakas nila. Dahil doon maraming nasugatan at nasawi. Umunti noon ang hukbo ng mga tribo at piniling umatras ng iba na natitirang buhay ng mga kasama ni Rasmus. Subalit may isang lalaking nagligtas sa kanila. Nakatauhan ni Nicolas na nagmula naman sa isang maliit na populasyon ng tribo na naninirahan sa kakahuyan. Siya na lamang ang natira sa kanyang lipi matapos na malipol ang mga nasasakupan sa mga sumalakay na gumon at gamunan sa kanilang teritoryo. Bilang pasasalamat, kinuha ni Rasmus si Nicolas at inampon bilang kasapi ng kanilang tribo. Nabuo naman ang kanilang magandang samahan at dahil doon ay ginawang kanang kamay ni Rasmus si Nicolas at magkasama silang lumaban sa iba't ibang pakikipaglaban sa mga kuta ng mga gabunan. Gamit ni Nicolas ang kris at ang matalas na kampilan ni Rasmus. Madali nilang napatay ang mga aswang dahil doon. May baon ding mga orasyon si Rasmus, kaya naman nagagawa niyang malinlang at magamitan ng mahika ang mga gabunan. Malakas ang poder ni Rasmus, kasing bilis siya ng ipo-ipo kung kumilos at gumagamit din siya ng tagaliwas. Samantalang si Nicolas ay nakikiayon sa kanyang kapaligiran. Madali niyang nalinlang ang kanyang mga kalaban dahil nagiging kakulay niya ang anumang bagay na malapit sa kanya. Tuso at marahas na makipaglaban si Nicolas, samantalang malinis at mabilis naman dumiskarte si Rasmus sa digmaan. Sanggang dikit silang dalawa at maganda ang kanilang kombinasyon sa mga mahihirap na digmaan. Sa kanila humuhugot ng tapat at lakas ang mga kasamahan sa hukbo. Medyo nagbago lamang ang lahat at nagkalamat ang kanilang pagkakaibigan nang umibig si Nicolas sa isa sa mga kadalagahan ng tribo na nagngangalang Dahlia. Isang marikit at mahinhing dalaga si Dahlia at may pagkakataon na siya ang gumagamot sa mga kasamahan ni Rasmus at Nicolas gamit ang salamangka. Bukod doon ay magaling at masarap pa itong magluto. Nagkukwento din siya sa mga kabataang mambabarang ng kabayanihan ng kanilang mga ninuno. Nagtuturo din siya ng kagandahang asal. Naging modelo siya ng mga kabataan, kaya naman lalong lumakas ang paghanga sa kanya ni Nicolas. Parati niyang ipinaghahanda at binibigyan ng pagkain ang hukbo. Tumutulong din siya sa pagluluto sa tuwing may pista sa kanilang lugar. Maraming magaganda at mababait na kadalagahan sa mga mambabarang.
Pero angat at talagang natatangi si Dahlia kahit isa lamang siyang simpleng dalaga. Maalaga at masikaso si Dahlia sa kanyang mga katribo. Kaya naman marami ding kabinataan ang palihim na nagkakagusto sa kanya at naghahangad na maging kasintahan siya. Naglakas loob si Nicolas na makipagkaibigan kay Dahlia. Madalas siyang nakikipag-usap at inihahatid ang dalaga sa bahay nito. Nagawa pa nga niyang makilala ang mga magulang nito. Pinagtiyagaan niya itong ligawan ngunit hindi siya tinanggap ng dalaga. Dahil ang tinatangi ng puso nito ay walang iba kundi si Rasmus. Bagay na lubos na ikinasama ng loob ni Nicolas. Namuo ang panibugho sa kanyang dibdib. Lalo pat nalaman niya na may lihim din na pagtingin dito ang kanyang kaibigan. Hindi siya nagparaya dahil malaki ang pag-ibig niya para kay Dahlia at ayaw niyang ibigay ito kay Rasmus. Wala siyang pakialam kahit magkaibigan sila. Handa niyang talikuran ang kanilang pagkakaibigan para lamang makuha ang pag-ibig ng dalaga. Minsan, nagtungo sila sa isang malayong talampas. Hinamon ni Nicolas ang kanyang kaibigan sa isang duelo gamit ang kanilang mga natatanging sandata. Ayaw na sanang lumaban ni Rasmus at ipaubayan na lamang si Dahlia sa kanyang kaibigan. Subalit talagang kinain ng selos at galit ang puso ni Nicolas. Sinugod niya si Rasmus at walang ano-ano ay sinugatan sa tuhod at tagiliran. Sinakal niya ang kaibigan at kamuntik na itong maitulak sa mataas na bahagi ng talampas. Gigil na gigil siyang mawala sa landas niya ang kanyang kaibigan. Subalit naging mabilis ang kamay ni Rasmus at agad siyang nakakapit sa lupa at nakabalik sa kanilang pwesto. Sinalubong ni Rasmus si Nicolas at mahigpit niya itong niyakap sa kinausap ng lalaki sa lalaki. Inutusan niya itong itigil na ang pag-aaway. Hindi babae ang makakasira sa kanilang pagkakaibigan. Dagdag pa niya na parang kapatid na ang turing niya dito, kaya ayaw niyang magwakas ang kanilang samahan nang dahil lamang sa bugso ng damdamin. Labis na panibugho, inggit at paghahangad ng pag-ibig ng isang babae. Tanggapin na lamang daw sana ni Nicolas ang anumang desisyon ni Dahlia. Mas mahalaga ang pagkakaibigan nila dahil doon mas magiging matibay at matagal ang kanilang samahan. Pinipilit na makawala ni Nicolas sa mga bisig ni Rasmus. Pinaglalabanan niya ang galit at konsensya sa kalooban niya. Mabilis na itinulak ni Nicolas si Rasmus subalit nadala siya sa malakas na puwersa at siya mismo ang nahulog sa mataas na talampas. Mabuti na lang at nahawakan siya ng mahigpit ni Rasmus. Sinikap nitong mahila siya pataas kahit hirap na hirap ito na makayanan ang kanyang bigat. Inutusan siya ni Rasmus na huwag bibitaw. Basta magtiwala lamang siya ay makakaligtas siya. Ganoon nga ang ginawa ni Nicolas sa kabila ng kanyang galit sa kaibigan. Unti-unti siyang nahila pa itaas nito at nang tuluyan siyang makatayo ay napaluha siya at napayakap sa kaibigan. Doon siya nakonsensya sa kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad kay Rasmus. Inamin niyang naging makasarili siya at inuna pang isipin ang personal na kasiyahan. Hindi niya naisip na pwedeng masaktan si Rasmus. Natuwa naman si Rasmus dahil natauhan si Nicolas. At doon na muli nila binuo ang nasirang pagkakaibigan. Sinikap ni Nicolas na iwasan si Dahlia at naghanap siya ng ibang babaeng maliligawan. Hanggang sa nakilala niya ang taga-Nayo na si Josefina. Ngunit mas matimbang pa rin ang pag-ibig niya kay Dahlia. Kaya lang ay naging komplikado ang lahat nang malaman ni Nicolas na buntis na si Dahlia at hindi nagtagal ay pinakasalan siya ni Rasmus. Sa matinding inggit at selos ay ginamit niya ang pagmamahal sa kanya ni Josefina at binuntis na din ang dalaga. Pinakasalan niya ito kahit na hindi niya matiyak ang pagmamahal para dito. Nagluwal ito ng sanggol na lalaki na tinawag na Daniel. Lumaki namang isang mandirigma ang anak ni Rasmus na si Crisanta na may taguring Krista. Isinabak niya ang sariling anak sa kanyang mga mandirigmang estudyanteng gumagamit ng mga kampilan sa pakikipaglaban. Samantalang si Daniel naman ay lumaking lampa at pumapangalawa lamang sa kakayahan ni Krista.
Mayabang at arogante. Nagpapakitang tao lamang ito sa tuwing nakikita si Krista pati ang pamilya nito. Madalas na nakakasama sa pag-iensayo sa pakikipagkumbate sina Krista at Daniela. Mayabang kung magsalita si Daniela, kaso ay hindi niya mapatumba si Krista sa pag-iensayo. Minsan pang nakausap ni Krista ang isang kawal na nagngangalang Emilio at sinabi nito na may lihim na pagtingin si Daniela para sa kanya. Hindi lamang daw nito masabi dahil may katapangan si Krista. Pagkarinig ni Krista ay bahagya siyang napasimangot dahil wala siyang gusto at talagang naiirita siya sa mga kilos at pagsasalita ni Daniela. Kung hindi lamang daw anak ito ng kaibigan ng kanyang ama ay hindi niya ito papansinin. Ang totoo ay meron siyang hinahanga ang kawal na kasama niya sa pag-iensayo. Iyon ay si Ibrahim, matangkad at maliksi itong binata, kaso nararamdaman niyang hindi ito interesado sa panliligaw o pagkagusto sa mga babae dahil abala ang isip nito sa pag-iensayo at pakikipaglaban. Isa pa ay hindi pa handa si Krista sa pagkakaroon ng nobyo. Ang mahalaga sa kanya ay makatulong sa mga magulang na may pagtanggol ang kanilang angkan laban sa mga gabunan. Pero dumating ang isang araw na nasukat ang katatagan ng kanyang kalooban noong sumapit sila sa 18 taong gulang at ipinadala sila sa kakahuyan kasamang ibang mga mandirigma gamit ang mga sandata. Lumusob sila sa pinagtataguan ng mga gabunan. Sumapit ang kabilugan ng buwan, umalulong sa di kalayuan ang mga mababangis na hayop. Sa isang kisap mata ay biglang umatake ang mga aswang at pinagpapatay ang mga mandirigma. Gumamit sila ng tagabulag kaya hindi sila madaling malabanan. Walang habas nilang pinagkakalmot at pinakwak ang tiyan ng mga mandirigma. Ang iba ay pinagbabalian nila ng buto, samantalang ang iba naman ay binaratan nila ng buhay habang nilalapa sa isang tabi. Mula sa 20 mandirigma, natira na lamang noon sa kanila ay 5 kabataan. Hindi nagpadala sa takot at pangamba si Krista. Ginamit niya ang talas ng pag-iisip at pandama sa pag-iisip ng taktika sa pakikipaglaban. Umusal siya ng kakaibang orasyon na naisaulo niya sa libreto. Pumaikot siya ng makailang beses at pagkatapos nun ay naglaho na lamang siyang parang bula sa mga kasamahan. Sumama siya sa hangin at madali niyang natagpuan sa may kawalan ang kumpul-kumpul na gabunan na umaamoy-amoy sa paligid. Nilabas niya ang matalas na talim ng kampilan at mabilis na sinaksak sa likuran ng kanyang mga kaaway. Umulagta ng paisa-isa ang mga gabunan at bago pa makalingon ang iba pang aswang ay pinuluputan niya sa leeg ang mga ito ng mahabang panali na yari sa buntot pagi at kasabay nito ay sinipat niyang mabuti bago pinaggigilitan sa leeg. Sumirit ang masaganang dugo at pagkatapos nun ay mabilis na siyang lumitaw sa paningin ng mga kasama niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang maulinagan nila ang tinig ni Daniel na humihingi ng tulong. Mukhang nasa kapahamakan ang buhay nito. Hinanap nila kung saang direksyon ito nagtungo. Tumakbo sila at hinawi ang daan hanggang sa makarating sila sa kaibuturan ng kakahuyan at naabutan nila na sugatan si Daniel habang pinagtutulungan ng 3 gabunan. Sinibat ng isa sa mga mandirigma ang gabunan, subalit mabilis itong nakailag. Samantalang ginamit naman ng isa ang kanyang mga sandata, pero mas mabilis ang kamay ng gabunan at nahunahan siya nito. Sinaksak ng mandirigma sa tiyan ang isang mambabarang at biglang lumabas sa bibig niya ang dugo bago siya nalagutan ng hininga. Tanging sina Krista at Daniel na lamang ang natitira noon sa pakikipaglaban. Kaya kahit hindi komportable si Krista sa pakikitungo kay Daniela, ay nakipagsanib puwersa siya. Inilabas niya sa 2 tigkabilaang tagiliran niya ang 2 maliit na gulok at tinadyakan ang 2 gabunan na umatake sa kanya. Pagkatapos ay lumundag siya at sumaklang sa leeg ng isa sa mga aswang at mabilis na sinaksak ito sa leeg bago siya nagpatihulog.
Samantalang si Daniel naman ay ginamit ang kanyang matalas na barong bolo at hinataw bago pinagsasaksak ang isa sa mga gabunan. Sa huling gabunan na kaengkwentro ay gumamit na din si Krista ng kanyang kampilan at doon niya inilabas ang kanyang natitirang tapang. Inuntog niya ang ulo ng gabunan bago niya sinaksak sa tagiliran. Kasunod nun at inawakan niya ito sa may ulo at makailang beses na inihampas sa malaking bato hanggang sa pumutok at mabasag ang buong ulo nito. Pagkabulagta sa lupa ng gabunan ay saka sinukbit ni Krista ang kanyang dalawang gunong, gayon din ang kampilan. Nagpasalamat si Daniel sa pagkakaligtas ni Krista sa kanyang buhay. Humingi din siya ng tawad dito sa pagiging mayabang. Nararamdaman daw niyang hindi siya gustong maging kaibigan ni Krista dahil sa kasamaan ng kanyang ugali. Tumugon si Krista at pinayuhang maging mapagkumbaba ni Daniela. Makisama siya ng maayos sa kanilang mga kasamahan upang kagiliwan siya ng marami. Wala naman daw kaso sa kanya kung makikipagkaibigan ito sa kanya, basta at ayusin lamang daw niya ang pakikisama. Ngumiti si Daniel at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon ni Krista na maging magkaibigan silang dalawa. Matapos nilang mag-usap ay magkasabay silang lumakad ni Krista pabalik sa kanilang tahanan. Umuwing may ngiti sa labi si Krista, hangang-hanga ang mag-asawang Ramos at Dalia sa kanilang anak. Ito ang susunod na henerasyon ng angkan ng mga mandirigmang mambabarang na uubos sa salinlahi ng gabunang aswang. Sa sumunod na araw ay pinangaralan ang dalawa sa kagitingan nilang pinakita sa pakikipaglaban. Medyo tumatanda na rin si Rasmus at kinakailangan niya na ng tagapagmana ng kanyang trono. Kaya naman kinausap niya si Krista. Nabanggit niya dito na alam niyang hindi pa ito handa sa isang malaking responsibilidad, pero alam niyang matututunan din nito ang paraan ng pamumuno. Siya ang susunod sa trono ng ama at kapag dumating ang panahon na mamamatay si Rasmus ay ipapamana niya kay Krista ang trono, pero kinakailangan niya ng makakatuwang at iyon si Daniela. Naisip din ni Rasmus na si Daniel ang lalaking dapat mapangasawa ni Krista at makatulong sa pagpapalakad sa kanilang mga katribo. Sa puntong iyon ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan si Krista. Biglang napatras si Krista at pailing-iling siya sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Wala naman daw siyang pagmamahal para dito at kahit kailan ay hindi niya ito magagawang mahalin. Isa pa, ayaw makasama ni Krista si Daniel dahil hindi ito magaling sa pakikipaglaban at hindi niya ito ang tipong lalaki. Sa dinami-dami ng lalaki na pwedeng ipakasal sa kanya ay iyon pang kinaiinisan at ayaw na ayaw niya. Pinakalma siya ni Rasmus at sinabing huwag magmatigas dahil pinagplanuhan at pinagkasundunan nila ni Nicolas at siya ang lahat para magsanib ang kanilang puwersa. Patuloy na umiiling-iling si Krista at hindi niya mapigilang sumabog ang kanyang himutok. Hindi siya makakapayag sa gusto nitong mangyari. Na-question niya pa ito kung anong klase itong ama at isasakripisyo nito ang kaligayahan ng sariling anak. Nagalit si Rasmus at isang malutong na sampal ang inabot ni Krista na lubos niyang ikinagulat. Mabilis na bumagtas ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa matinding pangyayaring yun ay tumalikod siya sa kanyang ama at dali-dali siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang silid. Humagulgol siya ng pagkalakas-lakas at nagdabog ng makailang beses bago siya nahimasmasan. Nung sumapit ang hating gabi ay naggayak siya ng kanyang mga damit at maingat na lumabas sa kanilang tahanan. Hindi niya malaman kung saan siya magtutungo, basta ang mahalaga sa kanya ay makalayo sa kanyang mga magulang at hindi mapakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Subalit inabot siya ng kamalasan noong maabutan siya ng ilang gabunan. Nagmamadali siyang tumakbo at kung saan-saang direksyon din siya nakakarating. Hanggang sa mapahampas siya sa isang malaking punong kahoy at tuluyan siyang nawalan ng malay. Bumulagta siya sa lupa at hindi niya namalaya ng oras
Pagkamulat ng kanyang mga mata ay nakita na lamang niya na sumikat na pala ang araw. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at nagulat siya nang makita ang isang matandang lalaking may mahabang buhok, gayon din ang mahabang balbas na abot hanggang talampakan. May tangan itong tungkod at tila hinihintay siyang makabangon. Tinanong niya ito kung sino ang matandang lalaki at anong kailangan nito sa kanya. Kinuha ni Krista ang kanyang gunong at itinapat sa mukha ng matandang lalaki. Natakot siya sa kung anong posible nitong gawin sa kanya. Nangusap naman ang matandang lalaki at nagsalita. Ipinaliwanag niya na hindi siya kaaway. Isa siyang ermitanyo na nagtataglay ng isang mutya at nais niya itong ipagkaloob kay Krista upang mailigtas ang kanyang angkan. Si Krista ang kanyang napiling magmamay-ari nito. Dahil taglay niya ang kalakasan na tinataglay nito upang makapagligtas ng buhay ng mga tao. Kumamarapatin daw ni Krista ay itataas niya ang dungan nito. Medyo nangilabot si Krista pero nagtiwala siya sa mga sinabi ng ermitanyo kaya pumayag siya sa alok nito. Inilahad ng ermitanyo ang kanyang mga kamay at agad naman na tinanggap iyon ni Krista. Umusal ng kakaibang orasyon ng ermitanyo at unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Krista. Halos mahilo siya at mapasuka. Nagsipaglabasan din ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Sumasakit din ang kanyang ulo. Medyo sumasama ang kanyang pakiramdam at tila anumang oras ay pwede siyang bumulagta sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ay napasigaw siya. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Tinanong niya ang ermitanyo kung bakit masama ang kanyang pakiramdam at kung anong ginawa nito sa kanya. Baka daw may balak ang ermitanyo na patayin siya. Tumaas ang boses ni Krista sa ermitanyo sa sobrang inis. Saglit na may kinuha ang matanda. Binuksan niya ang kanyang dalang sisidlan ng tubig at binuhusan si Krista. Napahalakhak ang matandang ermitanyo nang mapasigaw si Krista sa sobrang gulat. Tinanong niya ang ermitanyo kung anong nagawa niyang kasalanan dito. Bakit siya binuhusan ng malamig na tubig? Medyo naiirita na ang dalaga sa ginagawa nito sa kanya. Baka pinagloloko at pinaglalaroan lamang siya ng ermitanyo. Hindi tumugon ang matandang ermitanyo. Samantala, nakaramdam naman si Krista ng pagbuti ng kanyang kondisyon. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Parang walang nangyari. Nagtaka siya kung anong salamangka ang ginawa nito para gumanda muli ang kanyang pakiramdam. Nagsalita ang ermitanyo na puno ng kaalaman. Sinabi niya na sa una ay maninibago si Krista sa bigat at lakas ng kapangyarihan niya. Pero hindi magtatagal ay masasanay din siya hanggang sa tumaas ng tumaas ang abilidad niya habang tangan ang mutyang inihandog nito para sa kanya. Mabuti pa daw ay bumalik na si Krista sa kanyang nasasakupan at iligtas ang angkan laban sa mga masasamang nilalang. Napakunot ang noo ni Krista at naguguluhan siya sa mga sinasabi nito. Tinanong niya kung anong ibig sabihin nito at papaano na lamang nagmula siya sa tribo ng mambabarang. Hindi tumugon ang matandang ermitanyo. Hindi man lang siya nagpaalam at unti-unti siyang naglaho na parang bula. Nagimbal si Krista. Lumingalinga siya sa paligid pero hindi niya na matagpuan ang ermitanyo. Umulong siya sa hangin at nagpasalamat sa ermitanyo sa pagbibigay sa kanya nito ng kapangyarihan. Susundin daw niya ang ipinag-uutos nito. Wala naman siyang narinig na anumang tugon, bagkus ay dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Hinawakan niyang mabuti at ikinuyom sa kanyang palad ang mutya. Pagkatapos noon ay nag-umpisa na silang maglakad pabalik sa kanyang mga tribo. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbalik sa tribo dahil sa balak na pagpapakasal niya kay Daniel, pero kailangan niyang mailigtas ang tribo sa masasamang nilalang. Kaya kahit labag man sa kalooban niya ay pilit pa rin siyang bumalik dahil meron siyang mabigat na misyon na dapat niyang gawin. Medyo hindi siya kaagad nakabalik dahil naligaw siya sa kakahuyan at inabot pa siya ng dapit hapon bago narating ang kanyang lugar. Mabuti na lamang at walang anumang gabunan sa paligid. Subalit habang papalapit siya ng papalapit sa kanyang nasasakupan ay ganoon na lang kalakas ang kabog sa kanyang dibdib.
Pakiramdam niya ay may masamang magaganap na hindi niya mawari kung ano. Kailangan niyang maging alerto at mapagmatsyag sa paligid. Tumuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa mapahinto siya sa may bulwagan. Nakita niya ang mga tao na nagkakasiyahan. May ilang mga sumasayaw na kababaihan, may mga taong nagiinuman at kumakain. May mga maharlikang nakaupo sa trono. Lumapit pa siya ng lumapit nang magulat siya at halos hindi siya makakilos sa kanyang nasaksihan. Nakaupo sa trono si Nicolas, gayon din si Daniel at ang ina nito. Samantalang may ilang taong nakagapos ang kamay at hinahagupit ng mga kawal. Sa isang tabi ay may malaking kawayang kahoy sa tagiliran nila kung saan may dalawang taong nakabigti ang mga leeg. Sinipat na mabuti ni Krista ang dalawang tao at ganoon na lang ang ikinasigaw niya na lubos na ikinagulat ng marami. Halos madurog ang puso niya nang makita ang kanyang mga magulang na wala ng hininga. Pinatay ang mga magulang niya. Sumulak ang matinding galit sa puso ni Krista. Kinuha niya ang dalawang gunong at pasugod na inatake si Nicolas. Subalit hinawakan sa tigkabila ang bisig si Krista ng dalawang kawal sa tribo. Bumaba sa trono si Nicolas at bumati siya ng buong galak kay Krista. Tinanong niya si Krista kung nasa sorpresa daw ba ito na makita ang kanyang mga magulang. Sinabihan niya ito ng isang alibughang anak at iresponsable. Kung hindi daw ito lumayas ay hindi sana mamamatay ang kanyang mga magulang. Si Krista daw ang dapat nasisihin dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Sumigaw si Krista at minura si Nicolas. Mukhang planado daw nito ang lahat. Pumili pa daw ito ng perpektong araw kung kailan siya naglayas upang salakayin at patayin ang kanyang mga magulang. Tama daw ang hinala niya na si Nicolas ang nakaisip na lasunin at kontrolin ang isip ng kanyang ama upang ipakasal siya kay Daniela para matamasa niya ang lakas at kapangyarihan. Hindi na daw ito nahiya sa kanyang sarili at inangkin pa ang kampilan ng kanyang ama. Inutusan niyang ibalik sa kanya ang kampilan dahil siya ang nararapat na magmana ng trono at mamuno sa tribo. Nagpupumigla si Krista sa mga kawal, subalit kinuha ni Nicolas ang kampilan. Kinausap niya si Krista at sinabing nararapat itong sumunod sa kanyang mga magulang upang magkasama-sama sila. Bigla silang humalakhak at inutusan ang mga kawal na dalhin sa bulwagan si Krista para pugutan ang ulo. Sumunod ang mga kawal at dinala nila si Krista sa bulwagan habang patuloy ito sa pagpupumiglas at pagsigaw. Naghanda na rin ang malaking palakol, gayon din ang karit. Hindi akalain ni Krista na magwawakas ang buhay niya sa mga kasamaang walang puso at mapagkunwari. Akmang pupugutan na sana ng ulo ng isa sa mga tauhan ni Nicolas itong si Krista nang biglang magkaroon ng malalakas na sigawan at kaguluhan. Paglingon nilang lahat ay lumitaw ang mga gabunan at napasok ang kanilang bulwagan. Nagimbal si Krista at nagpatuloy siya sa pagpupumiglas upang makapaghanda sa pakikipaglaban. Hindi pa doon natatapos ang buhay niya. Kailangan pa niyang magapi ang mga kalaban at mailigtas ang mga nasasakupan kahit nabulag at nakontrol ang mga ito ni Nicolas. Naghanda ng mga armas ang mga tao at naitigil ni Nicolas ang magarbong piging. Bagay na nakahanap ng tiyempo si Krista. Kinagat niya ang mga kamay ng mga kawal at mabilis siyang nakarating sa trono kung saan nakipag-agawan siya kay Nicolas sa kampilan. Malakas ang kanyang pwersa at halos mabalian ng kamay si Nicolas bago niya naagaw ang kampilan. Maya-maya ay sumugod ang mga kawal, pero bago pa siya mahablot ng mga ito ay mabilis na nagpagulong-gulong sa lupa si Krista. Saka siya bumangon at kumaripas ng takbo. Pagkatapos ay nakakuha ng mahabang kawayan at iniyampas sa muka ng papasugod na gabunan. Inilabas niya ang dalawang gunong at inihagi sa direksyon ng dalawa pang gabunan. Nakakatapos lang na kumagat sa katawan ng dalawang kawal. Naging madugo ang labanan. Halos mga ubos ang mga kasamahan sa tribo ni Krista. Kung hindi sana nagsagawa ng pagdiriwang si Nicolas,
at nakapaghanda sa pag-iensayo ang mga kawal, naging alerto sana sila sa pagpasok ng mga kaaway. Hindi na nagawang makalaban ng asawa ni Nicolas dahil pinagtulungan siyang patayin ng 4 na gabunan at pinagluray-lurayan ang katawan niya sa trono. Tinusok naman ang isa pang gabunan sa tiyan si Nicolas ng makailang beses bago siya nilapa. Samantalang si Daniel naman ay binalian ng tigkabila ang binti ng 2 gabunan bago binalian sa leeg. Naubos ang pamilya ni Nicolas sa kamay ng mga gabunan. Totoo nga palang ang mga nilalang na gumawa ng kasamaan sa kapwa ay doble ang balik sa kasamaan sa kanila ng tadhana. Habang nakikipaglaban naman si Krista ay hindi man lang siya tinablan ng anumang kuko ng gabunan at hindi man lang tumatagos sa kanyang katawan ang anumang mga pag-atake ng mga ito. Mabilis na naghihilom ang mga sugat at kalmot sa kanyang mga balat at katawan. Sinyalis iyon na malakas ang kanyang tangan na tinataglay at iniligtas siya ng ermitanyo sa kapahamakan. Mabilis na nanghihina ang mga aswang. Pakiramdam ni Krista ay hinihigop ng kanyang tangan ang enerhiya na taglay ng mga gabunan. Ginamit pa niya ang kanyang kapangyarihan ng mutya ng Nara at tumugon sa kanya ang kalikasan. Lumakas ang kanyang depensa at hindi siya basta-basta nakakaramdam ng anumang pagod kahit makailang beses na siyang nakipaglaban sa maraming gabunan. Nagmamantsa na ang kanyang damit sa mga tumatalsik na dugo buhat sa mga aswang. Napakarungis na rin ng kanyang katawan pero hindi siya natinag hanggat may natitirang mga aswang na nabubuhay sa kanilang bulwagan. Sa huli niyang nakalaban ay ubod lakas niyang hinataw ng hinataw ang aswang hanggang sa malagutan ng hininga. Natapos ang madugong labanan at naging isang tagapagligtas na bayani si Krista. Nanumbalik ang tiwala at pagtutulungan ng kanyang mga nasasakupan matapos na mapatay ang mga mag-anak ni Nicolas. Unti-unting bumalik ang mga kawal sa pamamahala ni Krista. Siya na ang umaktong leader ng kanilang angkan, alinsunod sa pamamahala ng kanyang mga namayapang magulang. Marami pa ring gabunan ang pilit na kumakalaban sa mga mambabarang pero hindi hinayaan ni Krista na matalo at maapi sila ng mga kaaway. Gumawa siya ng mga malalakas na antas ng Salamanca upang hindi mapasok ng mga gabunan ang kanilang teritoryo. Hindi nagtagal at nung umabot na ng 27 edad si Krista ay nakasumpong siya ng pag-ibig sa katauhan ng isang kawal na nagngangalang Damiano. Nagkaibigan silang dalawa at nagbunga ng 3 supling ang kanilang pag-iibigan. Naging matagal ang pamamahala nila ni Krista sa kanyang tribo. Ipinasa na lamang niya ang kapamahalaan sa panganay niyang anak na lalaki noong medyo matanda na siya. Maging ang mutya ng Nara ay pinagkaloob niya rito. Sa mahabang panahon ay naubos din ang lahi ng mga gabunang namimeste sa mga angkan ng mambabarang at nagkaroon ng katiwasayan ang buhay ng mga mambabarang sa kanilang tribo. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ng mga mandirigma. Gayon din si Krista matapos ang digmaan sa mga gabunan habang tangan niya ang mutya ng Nara. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng pagbibigay ng oportunidad na maitampok sa iyong YouTube channel ang aking ipinadalang kwento. Hanggang sa muli.